Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin yung ating mga kababayan sa USA and Canada. Hello po sa bawat isa sa inyo. Magkaiba man tayo ng time frame pero nakakasabay pa rin po kayo sa mga devotions natin. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Nautuloy po natin yung ating panibagong series ngayong pong linggo. Ito po ay patungkol sa kapayapaan ng Diyos. Experiencing God's Peace. Yung kapayapaan po ng Diyos ibinibigay niya sa atin. Ito po ay pwede nating maranasan ngayon na mismo. At kung meron man sa atin na pupuno ng kabagabagan at mga worries of life, ito po yung napakagandang devotions po para sa bawat isa sa atin. Imbis na napupuno tayo ng mga worries, dapat po mapuno tayo ng pagtitiwala sa Diyos. At malugod po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Now, pag sinabi nating peace of God, it's something to be experienced. Hindi po ito pinagdadamot ng Diyos. Ito po ay masaganang ibinibigay niya sa atin. So, ito po ang tema natin ngayong buong linggo, experiencing God's peace. At kung nakikita niyo po yan, mayroong dalawang sundalo dyan, dalawang bantay. Explain ko po yan later. Now, yung tatalakayin po natin ay magmumula po sa Philippians chapter 4 verse 7. Sabi po rito, "And the peace of God," yung kapayapaan ng Diyos, "which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Now, yung puso at pag-iisip po natin, pwede pala itong magkaroon ng peace, ng kapayapaan. Hindi lang po basta kapayapaan, kundi kapayapaan po ng Diyos. Now, sometimes, sabi nga rito, hindi maabot ng pag-iisip. Sometimes, hindi mo ma-explain. Nasa gitna ka ng labanan, pero meron kang kapayapaan. Pag ganun ang sitwasyon mo, nasa gitna ka ng digmaan na puro kaguluhan sa iyong paligid, pero meron kang kapanatagan, meron kang kapayapaan, yun yung peace of God. Now, tatalakayin po natin yan ngayon, itong mga talatang ito. Now, pag nagbabasa po tayo, hindi lamang po dapat isang verse lang. Pag inaaral natin yung mga talata, titingnan natin yung buong chapters. Yung mga naunang verses, mga sumunod na mga verses, yung buong chapter, yung buong book. And sometimes, kinukonsider rin natin yung kabuuan ng Biblia. Or many times, kinukonsider natin yung kabuuan ng Biblia. Now, ito po yung una nating katuruan. Worrying is connected to prayerlessness. Yung pag-aalala po, ito ay connected to sa kawalan ng o kakulangan ng pananalangin. Now, saan po natin ito makikita? Sa naunang talata, sa verse 6. Tingnan niyo po rito. Sabi rito, "Do not be anxious about anything." Huwag kang mangamba, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, kung a-analyze nating mabuti ito, kung ikaw anxious ka, nababalisa ka, kailangan mo manalangin. Pag kulang ka sa panalangin, mas lalo ang mababalisa. Now, worrying is connected to prayerlessness. Kaya mga kapatid, kapag hindi tayo nananalangin o hindi natin ugali talaga na lumapit sa Diyos, dumulog sa Diyos, lahat ng alalahanin sa buhay, sasapuhin natin yan. Sasaluhin natin yan. Lahat ng mga concerns natin, lahat ng mga problema natin, lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, tayo lang yung haharap doon. Bakit? Hindi natin nadadala sa Panginoon Hindi natin na ibibigay sa Panginoon. Kaya po, worrying is connected to prayerlessness. Pag kulang ka sa panalangin, yung mga alalahanin sa buhay, yung kabalisahan, ikaw lang ang sasala niyan. Now, pangalawa po, prayerfulness leads to God's peace. Kung tayo naman, meron po yung iba't ibang mga klaseng panalangin dito Meron itong prayer, supplication, request, iba't ibang klaseng panalangin to. Now, kahit ano pang klaseng panalangin yan, hindi natin tatalakayin yung iba't ibang pananalangin. Pero
in summary po, yung pananalangin po, nagdudulot ito ng kapayapaan. At hindi lang basta kapayapaan, ito ay kapayapaan nagmumula sa Diyos. So sabi po rito, pag tayo nananalangin, may pagsamo, pagdulog sa Diyos, may mga kahilingan tayong dinadala sa Diyos. Sabi rito verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa mga tuwid po, kapag tayo nagiging prayerful, naging mapanalanginin tayo, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan ng Diyos. So that's our number 2. Prayerfulness leads to God's peace. Mga kapatid, hindi ko po alam yung sitwasyon natin, no? Magkakaiba po tayo. Bawat isa sa atin, libo-libo yung mga sumusubaybay sa atin, no? Libo-libo din yung sitwasyon na yon. Magkakaiba tayo. Pero lahat po tayo, meron tayong access. Meron tayong access sa kapayapaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, pwede nating hingin yung kapayapaan sa Diyos. Kaya po sometimes po, hindi naman yung kaguluhan yung nawawala inaalis ng Diyos Sometimes ang ibibigay sa iyo ng Diyos, kapayapaan niya. No? Minsan may mga prayers tayo na, Lord, please alisin niyo tong mga pagsubok sa harapan ko. Sometimes hindi niya aalisin yung pagsubok Ang ibibigay niya sa iyo, kapayapaan sa gitna ng pagsubok. So, prayerfulness leads to God's peace. Pangatlo po, God's peace is the sentinel. Pag sinabi po nating sentinel, gwardiya yan Yung talagang tagapagbantay. God's peace is the sentinel of the heart and mind. Yung puso't isipan po natin, madalas nagugulo po. No? Nagugulumihanan. Ang hirap ng Tagalog, no? Nagugulo yung isip natin. Minsan talaga, hindi mo alam kung anong unahin mo, hindi mo alam kung anong priorities mo, hindi mo alam kung ano ba sa mga problema yung sosolve natin, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, things like that. Pero yung kapayapaan po ng Diyos, yun yung maggagwardya sa ating puso't isipan. Na kahit na ang gulo-gulo ng sitwasyon mo, kahit na nandun ka sa dilim, di mo alam kung anong mangyayari, meron kang kapayapaan. Yung kapayapaan na yon ang maggagwardya sa isipan natin, tsaka sa puso natin, na manatiling mapayapa. Nabalik po tayo rito sa picture natin na to, no? Ang tawag po dito ay sentinel, no? Tagapagbantay. Yung mga gwardiya po, yung mga sundalo, kasunduluhan, long time ago, even until now, pag nasa gera sila, syempre napapagod ka, no? Nasa gera ka, gutom, pagod. Kailangan po niya matulog na mahimbing. Kailangan niya rin nilang matulog ng maayos. Now, tanong, paano po sila nakakatulog ng maayos sa gabi, ng mahimbing? Alam niyo po kung paano? Kasi merong mga gwardya, merong mga sentinels na gising during the night to watch over them. Merong mga sentinels na nakatingin sa kanila, nagproprotekta sa kanila, at nakatingin sa mga threat sa mga kalaban. Nagising, nagbabantay sa kanila. Now, pag binasa po natin ito sa Grego, sa original, kung saan nasulat yung Philippians, ang salita pong ginagamit dito sa mag-iingat, sa English po ay guard. Ang ibig sabihin po nito ay may kinalaman po ito sa sentinel. So the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Na kahit nasa labanan ka, nasa gera ka, puno ng kaguluhan, talaga yung isip mo walang kasiguraduhan, hindi mo alam ang direksyon, hindi mo alam ang patutunguhan mo, makakatulog ka pa rin ng mahimbing. Meron ka pa rin peace of mind. Hindi ka pa rin nababalisa sa gabi. Kasi merong naggogwardya, merong sentinel ng ating puso at ng ating isipan. At yung sentinel po na yun ay ang kapayapaan ng Diyos. Napakaganda po ng talatang ito, no? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Kaya hindi siya maabot ng isipan Kasi, puno ng kaguluhan pero mapayapa ka. Bakit? Sabi po rito, yung kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat, sentinel, military sentinel,
Mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Nawa, dalangin ko po mga kapatid na yung kapayapaan ng Diyos ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Mag-ingat sa ating puso't isipan na makatulog pa rin tayo sa gabi sa gitna ng kaguluhan. Hindi pa rin tayo napupuno ng kabalisahan at kabagabagan kahit na marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Kahit na hindi natin nakikita yung future, meron pa rin tayong kapayapaan. Now, ilan pong mga application mula po sa talatang ito? Number 1 po, surrender our worries through prayer. May mga alalahanin ka ba ngayon? May mga kabalisahan ka ba ngayon? May mga bagay ka ba na concern mo na talagang hindi mo maiwasang hindi problemahin? Mga kapatid, 3 S po ito. Number 1, surrender our worries through prayer. Lumuhod po tayo sa panalangin. Lumuhod tayo sa Diyos. At isuko natin, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin. Pangalawa po, swap all our concerns for God's peace. Ito po yung one of the greatest deals of our lives. Yung pwede mong iswap yung mga alalahanin mo, mga bagay na nagbabagabag sa'yo. Isaswap mo sa Diyos, Lord, sa ito. And Lord, give me your peace. Napakagandang deal, no? Talagang no-brainer Talagang that's one of the best deals of our lives. You can swap. Pwede pala yun. Yung negative mo, isaswap mo ng positive, no? Swap all our concerns for God's peace. Yung Diyos po natin hindi madamot. Yung Diyos po natin siya yung Diyos ng kapayapaan. At gustong-gusto niya na ibigay yung kanyang kapayapaan sa atin. Kapayapaang hindi maabot ng isipan, which surpasses all understanding. Yun yung gusto niyang maranasan natin. At pwede pong mangyari po iyon. Pwede nating iswap yung mga negatibong, mga damdamin natin, mga nagpapabigat sa ating kalooban, ibigay natin sa Diyos. Bilang kapalit, bibigay niya sa atin yung kanyang kapayapaan. No? Swap all our concerns for God's peace. Number 3 po, shield our hearts and minds. Protektahan natin yung ating mga puso't isipan. Paano? Simple lang po ang sinasabi ng mga talatang ito. The peace of God will guard your hearts and your minds. Kapayapaan po ng Diyos ang hanapin natin. Paano mo maproprotektahan yung ating mga puso't isipan? Lumapit ka sa Diyos, hayaan mong siya ang magprotekta sa iyo. No? Ang kapayapaan ng Diyos ang magproprotekta sa ating mga puso't isipan. Nasa gitna ng kaguluhan, lumalakad ka man sa apoy, meron ka pa rin kapayapaan. At yung kapayapaan na yon, kapayapaan mismo ng Diyos. The peace of God. Hindi po yan peace of the world. Hindi po yan peace of someone else. It is the peace of God. Kapayapaang nagmumula sa Diyos. Na hindi mo unawaan sometimes ng tao. Kasi kapayapaan ng Diyos yan Pag nasa sayo yan, kahit ano pang pagsubok mo sa buhay, meron kang kapanatagan. Shield our hearts and minds. Para po sa ating discussion, what are our worries that we have to swap for God's peace? Ano ba yung mga bumabagabag sa atin na dapat nating ipagpalit na ngayon na mismo para sa kapayapaan ng Diyos, para tayo tumanggap ng kapayapaan ng Diyos? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Lord, please forgive us for not praying enough. Make us prayerful, entrusting all our concerns to you. Thank you because we have one of the greatest deals of our lives. We can swap our worries in exchange for your peace through prayer. Please let your peace be the sentinel of our hearts and our minds. Guard us against anxieties, overthinking, and even depression. Heal us, Lord. We put our trust in you. In Jesus' name, Amen.
So salamat po sa pagsama niyo dito sa devotion natin na ito. Salamat rin po sa katuwang natin, si Sister Vina, ng kapatid natin sa pananampalataya from Virginia. Hello po sa inyo, Ate Vina. At kung meron po ay natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.